Hey guys, we're live and welcome sa Facebook Live training. So, may bagong topic tayo actually for this day. It is connected doon sa training series na ginawa natin. So, actually yung training series na yon, ito yung goal ko kasi to teach you online marketing ng mas madali. Okay, lalo na if you are starting from scratch at hindi mo talaga alam saan magsisimula or kung ano yung gagawin. Kasi yung kalaban natin, most likely is yung overwhelmed. Okay, parang na-overload ka na ng information to the point na hindi mo na alam kung ano yung step by step na gagawin mo. Kaya ito yung campaign ko, yung Online Marketing Made Easy for Pinoy, na may intention na tulungan ka. So, if hindi ka pa member ng close group page na ginawa ko, kung saan pinopost ko yung replay ng mga trainings natin from episode 1 hanggang episode 3, yan nakapost na yan sa loob. Make sure na mag-comment ka lang below this video ng yes para ma-add kita sa closed group na to. So, closed group siya kasi yung gusto ko lang na i-add dito sana is yung mga interested na mga tao na gustong matuto. Okay? And you can also ask any question regarding our topics doon sa previous episode na meron tayo. Okay? So, yung previous episode, yan, anyan na si Nor. Hi, Nor. Yung previous episode natin, nakapost na dito at pati yung mga activities na in-upload ko, pati yung mga cheat sheet or yung mga PDF files at ibang resources, mag-upload ako soon. So, yung episode 1 natin, yan, yung mga tinuro ko na ninja marketing para sa mga beginners. Yan, malaking tulong yan sa akin kasi yan din yung reason kaya kumikita sa internet. Yung mga strategies na yan, na mga simple lang, pero magbibigay siya ng income. Okay? So, episode 2, yun yung Facebook marketing techniques. Okay? Some techniques for Facebook marketing. At yung episode 3, yung last time is about yung automation hacks, yung paano mo i-automate yung mga post mo or pagpo-post mo sa social media na ideal sa mga tao na parang busy or maraming ginagawa pero gusto pa rin magawa yung business. Kumbaga, yung mga tao na ginagawa yung business part-time. Okay? So, malaking naitulong nitong mga to sa akin and I believe na makakatulong dito sa iyo. Basta make sure na i-implement mo, i-apply mo agad lahat ng mga natutunan mo dito. At may nilagay din ako ng special episode no last Monday na Facebook Live. It's about a reminder lang. Okay? But, etong mga to guys, this is very helpful. Okay? So, I hope na hindi nyo to i-take for granted. Okay? So, again, yung Facebook group page is Online Marketing Made Easy for Pinoy. If you are not yet a member, mag-comment ka lang below this video para ma-add kita doon. Okay? So, yun. Guys, yan si Nor. Good morning din, Nor. Like ko yung post mo. Good morning, Nor. Aliman. Okay, so yung topic ngayon, ito, yung question na nilagay ko kasi sa video na to, would you like to know kung bakit ang strategy na to is a must for your network marketing or direct selling business or kung anumang business na ino-offer mo ngayon. At dito din sa video na to, ituturo ko kung paano mo ito i-implement right away. Okay? So, I will share some concept at mga statistics. But don't worry kasi yung goal ko sa training na to, sa training today is para maintindihan mo or para parang ano kasi kung isang bagay ginagawa mo pero hindi mo naiintindihan kung bakit mo ginagawa, mahirap mag-follow up or mahirap maging consistent, di ba? Kaya yung goal ko sa video na to or sa training na to is ipaintindi sa'yo or ipaalam sa'yo kung bakit mahalaga na gawin natin itong strategy na to or i-adapt natin yung strategy na to as soon as possible. Okay? So, yun guys. So,
Ito, may nabubulol ako. May hinanda ako. May hinanda ako na slides. Ito for episode 4. So, it's all about automation for your business success. Again, kahit ano mang ino-offer mo na business ngayon, ano mang product mo, you can use this strategy. So, ito, introduction mo na to, and then, ano na bang, today is Wednesday. And then sa Friday, mag-i-start na tayo yung mas in-depth na training or mas malalim na training about online marketing. Kaya, again, make sure na napanood mo yung episode 1, episode 2, episode 3, at ang replay nitong episode 4. Okay? So, let's start with the concept of automation. Kasi itong strategy na to, parang yung best example, it is like a pipeline. Okay? It's like building your pipeline. Nasa pipeline na. So, umpisa, kailangan mo muna siyang i-build mo, tapos parang you need to spend time in building your pipeline, in like building the foundation ng pipeline mo. Kasi, darating yung time na parang tuloy-tuloy na yung agos ng income mo, na hindi ka na mamomblema sa pagkakaroon ng sales. So, ganun yung analogy ko regarding this strategy. Now, we have to build our pipeline para in the future, magiging passive income na siya. In the future, hindi na mahirap sa atin na makuha yung result natin. Kasi, nakapag-build na tayo ng pipeline natin. Di ba? Pag yung pipeline hindi pa buo, hindi talaga tuloy-tuloy yung daloy ng tubig nun. But once na na-perfect mo, or once na nabuo mo siya, or once na consistent mo siyang binibuild, darating yung time na tuloy-tuloy yung agos ng tubig doon. That is your income. At hindi na maging problem sa'yo yung pagkakaroon ng sales, or pagkakaroon ng prospect, or paghahanap ng mga mabebentahan ng produkto mo. Okay? So, yan yung kailangan natin intindihin. So, this strategy is like a pipeline. So, we need to build your pipeline ngayon pa lang. Okay? So, ito, nilagay ko yung 5 reasons why we need to adopt online marketing as soon as possible, especially if you have a business of your own. So again, gaya ng sinabi ko kanina, na if you're doing this strategy pero hindi mo naiintindihan, or kung hindi mo masyadong naunawaan kung bakit, then it's really very hard to follow up. Yan yung nakikita ko na problem ng mga startup, online marketers or online entrepreneur, na parang hindi naging consistent sa pagpa-follow up or sa pag-a-apply nitong strategy na to, kasi hindi pa nila lubos na intindihan kung bakit. Okay? Kasi mahirap naman talaga na gawin yung mga bagay pag hindi natin naiintindihan. 'Di ba? Kaya eto, para sa akin, may 5 reasons bakit kailangan natin i-adapt itong online marketing as soon as possible, or today, kumbaga today. If you're watching this video today, kailangan na after this training, you need to adopt it. Okay? So, reason number 1. Yung reason ko, because everything changes so fast. Mabilis na nagbabago ang lahat. Okay? Di ba naalala nyo yung computer before? Ito, computer to siya. Noong mga unang panahon, na CRT pa lang yung parang tube. Di ba? Tapos ang lalaki pa ng mga CPU. Tapos ito, parang ganito. Pero ngayon, ay yung mga computers ngayon is flat screen na, yung mga LCD type na yung sa Apple, di ba? Yung mga Retina, yung mga high definition na. Tapos may lumalabas na ng mga laptop, gaya itong ginagamit ko na laptop, yung mga maliliit na mga MacBook, yung may mga tablet. Tapos yung cellphone dati, yung may mga antenna pa, parang walkie-talkie. Tapos, mabilis siyang evolve into smartphones, yung mga iPhones na kahit saan ka pumunta, makakita ka ng mga mumurahing smartphones or yung mga Android phones. Okay? So, ganyan kabilis magbago yung nasa paligid mo. Okay? Yung mga technology natin, yung mga
yung mga gadgets, 'di ba? Kung kahit na yung mga bata, 'di ba, nakikita mo na nag-iPad na, nagta-tablet na, nagki-Candy Crush, 'di ba? So, ganun kabilis yung pagbabago sa paligid natin, especially sa technology. Kaya we needed to adapt it as soon as possible kung ayaw mong mapag-iwanan ka. Okay? Kasi yung mga network marketers kasi na pumapasok ngayon, yung mga tinatawag natin na mga millennials, 'di ba? Parang may ADHD sila, parang attention disorder, parang ganon. So, the best way para ma-attract natin sila, or the best way para ma-capture natin yung attention nila is to embrace this. Kasi, ayun nga, yung mga kabataan ngayon, mas marami pang time na ini-spend sa pag-i-internet, mas marami pang time na ini-spend sa pagsi-cellphone or pagko-computer. Alright? So, yun yung pinakaunang reason. Everything changes so fast. So, we need to cope up with it. So, wag tayong pabagal-bagal. Okay? Kung aware ka na sa online marketing today, or if you are aware of it, mga last week or yesterday, then make sure na nagpo-follow up ka, make sure na ina-apply mo agad to sa ginagawa mo. Okay? So, reason number 2. Etong reason number 2, nakita ko siya sa internet kasi I was searching kung gaano ba talaga katotoo yung trend or yung parang yung bilis ng pag-penetrate ng internet sa Pilipinas. Ito, nabasa ko sa isang website na Digital Marketing of the Philippines ata yun. Digital Marketing sa Pilipinas, na sinabi doon, infographic siya. Kinuha ko lang itong part na to. The Philippines ranked 6th. Pang-anim. Wait lang, tingnan natin. Yun, yan si Armand. Andiyan na pala si Armand. Hello, Armand. Thank you for watching and thank you for sharing this video. So, yun nga, Digital Marketing of the Philippines. Yan, pwede mong i-search yung website na yon, Digital Marketing of the Philippines. Yung sinabi doon na the Philippines ranked 6 as the largest internet market in the whole Asia as of early 2016. So, last year lang yan siya. Number 6. Okay, akalain mo, maraming users or maraming internet users sa Pilipinas, kaya yung ginagawa ng mga foreigners or yung mga foreign country, tinatarget nila yung mga Pilipino sa pagbe-business nila, 'di ba? Kasi they are aware na yung Pilipinas is one of the largest internet market sa buong Asia. Okay? Early 2016 pa yan. Kumusta naman ngayon? Okay? So, yan. Ito yung picture na kinuha ko sa website nila, sa digital marketing. We Are Social. Ito, We Are Social. wearesocial.sg. Itong picture na to, 2015 pa. So, ito yung population ng Pilipinas. Okay? 100.8 million. Tapos, yung active internet users is 44.2 million. Imagine if you're able to convert at least, or if you're able to catch yung attention ng 10% ng 44.2 million. So, it's a big income. Okay, malaking bahagi yun, guys, kay 10%, kahit sabihin pa natin 2% ng 44.2 million. So, malaking income na yan. At imagine kung ano yung magbabago, imagine kung ano yung mangyayari sa business mo, sa ginagawa mo, if you're able to touch that population, 44.2 million. So, it's really a huge market na hindi lang natin nalalaman kasi walang nagtuturo. Okay, hindi to tinuturo, guys, sa mga seminars, or hindi mo to napupulot lang ng libre, but itong libreng information na natutunan mo today, it's really very life-changing. Okay? So, yan. Sa social media accounts,
may 40 million na active users. Sa mobile connection, may 114.6 million na users. Tapos, ito 32 million. Okay? So, yan siya. Grabe. Million. So, if 2% or let's say 1% yung matatouch mo na market dyan, then it's really a big change sa ginagawa mong business. Okay? So, yan. Na on 2016, according to the report of digital marketing in the Philippines, we are the 6th largest internet market in the whole Asia and the 2nd largest in Southeast Asia. Alright? But, gusto ko lang i-make sure na naka-live tayo kasi hindi ko napansin kanina na naputol yung live training. Kaya, ito ngayon, part 2 tayo. Okay? So, if you're watching this video, guys, feel free to comment. So, ngayon, ito, if we will not take advantage of this, we will be left out and other people will going to take advantage of it instead. So, what if tayo yung una na makapag-apply ng ganitong strategy? Since tayo yung nandito sa Pilipinas, 'di ba? What if tayo yung pinakauna na mag-apply kaysa hayaan natin yung taga-ibang bansa na i-dominate yung market ng Pilipinas? Okay? So, what if tayo yung makikita ng kapwa nating Pinoy na tayo yung lalapitan nila instead yung taga-ibang bansa? Kasi yung mga marketers kasi sa ibang bansa, tina-target nila yung Pilipinas kasi they are aware na yung Pilipinas is the 2nd largest na internet users in Southeast Asia. Alright? So, yun. I hope guys na naintindihan nyo to. Tingnan ko lang. Active internet users. So, imagine Siya, okay pa naman. Okay? So, wait lang ha. Yun guys, I hope talaga na we're going to take advantage of this. Kasi, this is our country, kumbaga. So, I hope na nakuha niyo yung point ko doon. Okay? So, again, if we will not take advantage of this, we will be left out and others will. Alright? So, ito din yung isa sa mga infographics na nakuha ko. Wait lang. Ayan. So, ito din isa sa mga infographics na nakuha ko from digitalmarketingphilippines.com. So, according sa case study nila, na yung projected na figure is 69.3 million ng internet users sa Pilipinas by the year 2018. So, imagine gaano kabilis yung penetration ng internet sa bansa natin ngayon. So, if ngayon pa lang, provided that you already know this information, you're already aware na ito yung nangyayari sa atin ngayon, ito yung projected na number na marireach ng Pilipinas na may active na internet users. So, why not na ngayon pa lang is i-take advantage natin itong strategy na to. Okay? Kasi yung projected din na percentage, 500% yung magiging increase or yung growth ng internet user sa Pilipinas or dito sa Southeast Asia. Alright? So, I really hope guys na nakuha nyo to. Nakuha nyo yung gusto kong i-point kung bakit kailangan na as soon as possible, kailangan natin i-adapt itong strategy na to sa ginagawa natin. Okay? So, yun guys. Tapos, yung reason number 3, Filipinos are very active in social media. Kesa hayaan natin yung ibang bansa. So, active tayong mga Pinoy sa social media. Hayaan natin yung ibang bansa. Magpe-play sa phone ko.
Yan, yung mga Pilipino, tayong mga Pilipino, na prove na active tayo sa social media. 'Di ba yung last na halalan? 'Di ba yung kay President Duterte, yung mga fans niya, yung mga followers niya, nagka-campaign sa social media. Nag-spread ng awareness, nagkakalat ng mga information, ng update, kung bakit kailangan na iboto si President Duterte, kung ano yung mga nagawa niya, yung mga ganito, mga ganyan. Okay? Even yung mga negative na nga balita, 'di ba? Madaling na i-spread sa social media. Yung mga Pinoy, parang naging chismoso na tayo, chismosa, dahil sa social media din. Okay? So, yun. Dahil active yung mga Pinoy sa social media, then, why not na i-take advantage natin yun? Okay? Yung mga social media na sinabi ko, yung sa Facebook, yung sa Instagram, yung sa Twitter, yung sa Snapchat, at sa LinkedIn, maraming kinds of social media platforms na ginagamit natin. Okay? So, yun yung reason number 3 ko. According then to Global Web Index, Philippines is the highest among countries in Southeast Asia to have a social media penetration of 96%. Imagine, 96%, ganun kabilis at ganun kalaki yung penetration ng social media, hindi lang yung internet sa ating bansa. Ganun ka-influential, kumbaga, sa buhay natin, mga Pilipino yung social media. Okay? Ito din, Philippines have a 92.2% Facebook penetration rate, the second highest country next to Brazil. So imagine, napakarami na talaga ng mga users ng Facebook na mga Pinoy. So if we're going to use this strategy to target our prospects, it is really very possible for us to get what we want, to get the result na gusto natin, para tumaas yung income, kumbaga, at para makuha natin yung income goal natin. Okay? So, yun yung reason number 3. Yung reason number 4, eto, Filipinos spend more time on the internet compared to other residents of Asia Pacific. Alright? So, anong meaning nun? Naputol ba? Tingnan ko lang ha. Naputol ba? Naka-live pa ba? Medyo bagal yung internet kasi naka-wifi lang ako. So, let's continue guys. So, ito, reason number 4, Filipinos spend more time on the internet compared to other residents of Asia Pacific. Meaning, tayong mga Pilipino, mas nag-spend tayo ng time, okay, sa internet, sa mobile, even sa laptop. Diba, yun parating ginagawa nating pamatay oras, yung pag-check ng Facebook, pag-check ng email, yung pakikipag-socialize sa, syempre, social media, kasi yun yung purpose ng social media, yung ginagawa nating pamatay oras. So, according to statistics, yan na, guys, So, hindi ko gawa-gawa to, okay? According to case studies to na nakita ko sa website ng We Are Social. So, according to them, na yung average daily use of the internet gamit ang PC or tablet nating mga Pinoy is 5 hours and 12 minutes. Imagine, kung makita nila yung promotion mo in just 1 minute or 2 minute, makapture ng attention nila, then it's really very possible na makonvert mo sila into new buyers. Okay? Kung naka-cellphone sila, 3 hours and 14 minutes yung average na daily use of the internet nating mga Pinoy, at sa social media like Messenger, 3 hours and 42 minutes, at sa TV yung 2 hours and 33 minutes. So, eto guys, etong sinasabi ko, yung potential na makita ng mga prospect natin, yung ino-offer natin, kahit 1 minuto or 2 minuto lang nila na makita yung promotion natin, that's enough. Kasi yung average na daily use ng mga Pilipinos, ito, 5 hours, 3 hours, and 3 hours. Okay, hindi pa kasama yung pagko-consume sa YouTube. Alright? So, yun. Yun guys, yung reason number 4.
Yung reason number 5, ito, Philippines was dubbed as the social networking capital of the world. Okay, so anong meaning niyan? Meaning nun, since maraming mga users ng internet sa Pilipinas, maraming nasa social media, nasa social network, then tinawag yung Pilipinas as the social networking capital of the world. Sabi nga 'di ba ng kanina pinakita ko ng Google's country manager for the Philippines said that Filipino online population is already 44 million and that is expecting to reach figures of up to 69.3 million by the year 2018. So, mabilis yung penetration niya, mabilis nagbabago, okay? Mabilis talaga yung, malaki yung epekto, kumbaga, ng internet sa buhay nating mga Pilipino. So, given that one, at proven by studies, then, kailangan talaga na as soon as possible, we should adopt this strategy sa ginagawa nating business. Okay? So, yan yung 5 reason kung bakit kailangan talaga natin i-adapt itong strategy as soon as possible kung ayaw mong mapag-iwanan or kung ayaw mong magsisi. Guys, I'm not telling you that the old strategy like yung offline prospecting is hindi nag-work, but I just wanted to expand your knowledge, na expand your thinking na may mga bagay na possible. Okay? This made possible sa ginagawa kong business kahit nag-start ako as a full-time employee. Okay, malaking bagay siya sa akin. And ito, sinishare ko sa inyo kasi this worked for me and I'm hoping and I'm praying na iti-take advantage mo tong information na to kasi hindi mo to makukuha ng libre. Libre lang. Okay? May ibang mentor or coach na kailangan mo pang magbayad para makuha yung information na to. Or kung gusto mo makuha ng libre, then you need to spend a lot of time or more researching. Kailangan mo mag-research ng maraming oras just to find this kind of information. Okay? Kaya consider this training, guys, as a gold mine kasi mahalaga to talaga. Kasi nung time na na-realize ko to, nagbago yung approach ko sa online marketing. Alright? So, yun guys. Tingnan ko lang kung naka-live pa tayo. Medyo mabagal yung internet ngayon. Okay, so ito naman, gusto kong i-share. Parang nag-stop. Yan, naka-live pa naman. Gusto kong i-share, ngayon naman, since alam mo na yung reasons, kasi libagay na sinabi ko kanina, mahirap gawin yung isang bagay pag hindi mo talaga alam kung bakit kailangan mong gawin. Or kung hindi mo alam yung reasons kung bakit kailangan mong gawin. Okay? Kaya itong mga reasons na to, I hope na naintindihan nyo. I hope na na-gets nyo yung gusto kong ipaunawa sa inyo. Alright? Kaya, ito yung 5 steps to start building your online marketing campaign. Assuming na wala ka pa talagang knowledge, zero background ka talaga, hindi mo pa na-encounter tong ganitong learning or knowledge or strategy before, then these 5 steps can help you. Kasi again, yung campaign ko is online marketing made easy for Pinoy. So, I wanted to start from scratch. Kasi ako din, I started learning this strategy from zero background, from having nothing. Okay? From wala talaga, wala akong knowledge. Malay ko ba kung ano yan? 'Di ba? Kaya ito, I'm sharing this to you para maging shortcut na sa'yo yung lahat. Alright? So, itong 5 steps na to, if you have a pen and a paper, or kung may notepad ka sa computer mo, then make sure isulat mo. Okay? So, step number 1, you need to find your niche. Ano yung meaning nito? Okay, yung niche na sinabi ko, ito, sinearch ko para sa'yo sa Merriam-Webster Dictionary. Sabi doon na, excuse me lang Sabi doon na, it's a place, employment, status, or activity for which a person or thing is best fitted. In short, it is a specialized market. Or, ito yung market na kailangan na, or ito yung specific na market na kailangan pagbigyan mo ng focus. Okay? Kailangan may specific market ka. Okay? Specific place ka na i-determine na gusto mong pagbigyan ng pansin or paglaanan ng oras. Example ng mga niches, ito, health and wellness, skincare,
fitness, digital products, information products, financial consulting, real estate, at kung ano-ano pa. Yan. Kung nag-o-offer ka ng mga supplement, then you are under the niche of health and wellness. Kung yung mga sabon, yung pampaputi, 'di ba? Yung mga glutathione, mga ganung mga bagay, you can put it under skincare or yung wellness. Yung fitness, yung pampasexy, yung pampapayat, 'di ba? So you can consider it as under the niche of fitness. Okay? Yung digital products, yung mga tools, like yung mga tools na ino-offer ko kasi affiliate marketer ako. Nag-offer ako ng mga tools or affiliate ako ng mga tools like yung mga ginagamit ko at yung pinapagamit ko sa members ko. Okay, na vital to have an online marketing success. So, yung mga digital products, yun, mga software products, kumbaga, information products like this kind of training. Kaya sinabi ko sa inyo, di ba, na yung iba, binibenta tong training, pero ako binibigay ko lang sa inyo ito ng libre kasi I know na kailangan mo itong malaman talaga na information. Okay? So, yan, information products like this. Tapos, yung kung nasa financial services ka, pwede kang mag-offer ng financial consulting or financial coaching. Parang ganun. Pwede din sa real estate kung nag-offer ka ng mga bahay at kung ano-ano pa. So, yung mga example na niches. Alright? So, napaka-daming niches na pwede mong i-consider. Ito na yung mga examples para mas maintindihan mo kung ano yung ibig sabihin ng niche. Is a specialized market kung saan yun yung pagtutuunan mo ng focus in promoting or sa promotion mo. Okay? So, yung next, itong step 2, you need to determine if your product or service is sellable. Okay, so meaning nito, kailangan na i-ask mo yung sarili mo if the product that you're offering, in demand ba siya sa market ngayon? Or marami bang tao na nangangailangan ng product ngayon? Kasi sabi nga ng isang internet marketer na fina-follow ko, na if your product is sellable, then it is not hard to promote them. Kasi ikaw na yung kusang lalapitan ng mga prospects ng mga tao na bibili sila sa'yo. Okay? Kasi once na malaki yung market ng product mo, once na maraming nangangailangan ng product mo, hindi na ganun kahirap i-promote. Okay? Parang konting push na lang yung gagawin mo para i-promote mo yung product na yun. So, you need to ask yourself or kailangan na i-determine mo kung yung product or service na meron ka ngayon or yung niche na napili mo, is it sellable or is it demanded by a large number of people. Okay, so yun. Yung number 3, yan, you need to find the right tools. Okay? Kasi sinabi ko na right tools kasi may mga tools na parang hindi makakatulong sa atin. Yun, kasi based on experience. Kasi sabi ko, 'di ba kanina na I started learning this strategy from having zero knowledge or zero background talaga. At wala pa akong mentor or coach na malalapitan that time, kaya ginagawa ko, parang nangangapa ako sa dilim. Okay? So, yung nangyari sa akin, bili lang ako ng mga tools, tapos, malaki na yung nagastos ko, pero hindi pa rin ako nagkakaresulta. Parang gano'n. Kumbaga, para akong nagkaroon ng compilation ng mga tools, yung mga trial version, tapos binayaran ko after a month or after 7 days, pero hindi ko pinagpatuloy kasi mahal masyado, tag 2,300, 3,000, 4,000, 5,000, mga ganung mga amount. So, I was not making money kasi beginner pa lang ako, but then I was spending a lot. Parang ganun yung nangyari. Kaya, importante na you need to find the right tools. Okay? Yung mga tamang tools lang. Bakit? Kasi I consider it as building a house. Yung online marketing campaign mo, it's like building a house. You need to determine what kind of tools na kailangan mo para magkaroon ng magandang foundation yung bahay mo, para maganda yung bahay mo, para firm yung bahay mo, para hindi madaling matumba, at para yung bahay mo is ma-design mo for a long-term process. Okay? Kailangan mo ng mga tamang tools to do that. Else, mawawala lahat yung
parang mas mababaliwala lahat ng mga effort mo, parang gano'n. Kasi if you're going to explore na explore, pero mga maling tools pala yung nagagamit mo, then paragi ka lang nasa umpisa. Kumbaga yung tinatawag namin doon is intro boys, okay? Paragi na lang intro, okay? Hindi natatapos yung mga bagay kasi intro lang ng intro. Kumbaga, dahil dahil na overwhelmed. Kasi yung mga bagay na yun na parang sa intro ka lang, hanggang simula ka lang, hindi mo natapos. Yun yung reason kaya nag-feel tayo. Okay, kailangan nang tapusin natin yung bagay na kailangan natin. Kailangan na ma-build natin yung house natin or ma-build natin yung pipeline natin hanggang sa huli. Okay? Excuse me. So, yun guys. I hope na na-gets nyo. Ito yung big picture ng online marketing na gusto kong i-share sa inyo. Big picture. Don't worry guys kung hindi mo pa masyadong maintindihan to kasi sa next na mga training natin, kasi live training series to, 'di ba? Sa next na mga training natin, ipapakita ko sa inyo tong i-dissect natin baga yung step by step nito. Kaya wag ka mag-alala. Gusto ko na ipakita sa iyo yung big picture para mas maintindihan mo kung gaano kahalaga or gaano kaimportante yung mga tools na sinasabi ko. Okay? So, ito yung mga tools na to sa step 2, step 3, step 4, and step 5. So, yung mga tools na yan, like mga capture page, yung blog, yung email host, yan, pag-aaralan natin yung lahat. So, make sure na i-check mo yung notification, make sure i-add mo ako sa Facebook, i-follow mo ako sa Facebook, or mag-join ka sa close group ko, Online Marketing Made Easy for Pinoy. So, mag-comment ka lang below this video para ma-add kita kasi again, mga seryosong tao lang yung gusto kong i-add doon. Kaya gusto ko na ikaw yung makapagbigay ng commitment by commenting yes. Okay? And I will give my time sa iyo. Kasi you can ask question from that group page. You can ask any question but related sa topics natin. Ito yung big picture. Yan. Prospect. Step 2. So, pag-aaralan natin yan sa Friday. Okay? Excuse me. So, step number 4, ito, we need to get audience or kailangan natin na humanap ng mata or ng tao for your offer, product, or service. Okay, kasi kahit gaano pa man kaganda yung offer mo, kahit gaano pa man yan ka-effective, or kahit gaano pa man yan kamura, kung walang taong nakakita ng offer mo, useless yung product mo. Okay? Hindi ka magkaka-income, hindi ka kikita. Kasi kailangan natin na magkabenta or kailangan na may tao na mag-join sa atin para kumita tayo ng income, para magka-resulta tayo, 'di ba? So, to make that happen, product alone is kulang. It's not enough. Wait lang. Excuse me. Namamalat kasi ako. Yung sore throat. Anyways, yun guys. Yan. So, yung example dito is food cart. Ito yung best example na nakita ko. Example, kung may food cart ka na ganito, yung food cart na to, nag-o-offer siya ng sandwich. Healthy sandwich, 'di ba? Healthy bites 'yan. Kung ito, 'di ba, magandang product 'to. Malaking benefit ng product na 'to kasi maraming mga tao ngayon na nagkakaroon ng unhealthy living or unhealthy lifestyle. So, kahit gaano man kaganda itong product na 'to, itong food cart na 'to, pero kung ilalagay mo itong food cart na 'to sa place na walang dadaan na tao, walang pumupuntang tao, then hindi maging successful itong food cart na to. Bakit? Kasi walang taong nakakakita. Okay? But, if you're going to put this food cart sa mga mall, sa food court, 'di ba? Sa supermarket, or sa hallway na dinadaanan ng maraming tao, then, magkakaroon siya ng sales. Bakit? Kasi maraming tao, maraming eyeballs, or maraming mata yung nakakakita ng food cart niya. Okay?
nakita yung food cart niya, nakita yung benefit, so nagkaka-income siya. Kaya nga 'di ba yung mga food cart nakikita natin sa mga food court, 'di ba, sa supermarket at dun sa mga hallway ng malls, sa hallway ng mga malls kung saan maraming dumadaan na mga tao. Kasi yung purpose nun is to get audience for your offer, product, or service. Ganun din sa online marketing, we need to get people, we need to get audience sa ginagawa nating promotion. I believe naturo ko na yon sa episode 1 or 2. Basta i-review nyo yung episode 1, 2, 3, kasi episode 4 na to, para mas maintindihan nyo yung concept ng online marketing. Kasi yung 1, 2, 3, that's, those trainings, yun yung basic, yung mga simpleng strategy na pwede mong gawin para magkaroon ka ng resulta sa ginagawa mo at para ma-condition mo yung sarili mo sa mas malalim na topic ng online marketing. Okay? So, yun guys. So, step number 5, ito mahalaga to, get mentors. Get mentors. Alright? Ito guys, mahalaga to kasi nagsimula ako na wala akong mentors. Wala akong nilalapitan, pinagtatanungan. Kumbaga, ginagawa ko yung business ko na mag-isa. Kasi, yun nga din, hindi ako naghanap ng mga mentors. Hindi ako lumalapit sa mga mentors or mga coaches. Kaya, naprolong yung pagkakaroon ko ng resulta. Tapos, yun nga, nawawalan ako ng motivation, hindi ako nagfa-follow through, na to the point na nawawalan na talaga ako ng gana, especially na full-time ako that time, full-time employee, at ginagawa ko lang yung business ko ng part-time. So, yung ginawa ko, naghanap ako ng mentor, at yun, nung naghanap ako ng mentor, na like ni Coach Edward Reformina, siya yung mentor ko, doon na, parang na-push na ako na gawin yung business ko. Doon na nagsimula na makuha ko yung resulta ko dahil sa mga mentors or sa mga coaches na fina-follow ko. Kasi sabi nga ni Tony Robbins, di ba, na if you want to be successful, find someone who has achieved the results you want and copy what they do and you'll achieve the same results. Kasi yung ginagawa ko, kinaka-copy-paste ko lang yung ginagawa ng mga mentors ko, ng coaches ko. Kaya ako nagkakaresulta. Kasi sa umpisa, gano'n naman talaga, di ba? Copy and paste ka lang ng strategy habang inaaral mo pa yung ganitong strategy. Tapos kung alam mo na paano gawin, then pwede kang mag-revise ng sarili mong strategy and tingnan mo kung magkakaroon ka ng resulta sa strategy na yon, tapos adjust ka. But sa una, lalo na pag beginner ka pa lang, kailangan mo talaga ng mga tao na mga katulong. Gaya nito, ito yung picture namin last Sunday sa coaching na ginawa namin sa Quezon City Circle. Exclusive na coaching sa team ko sa One Dream Team. So, ito yung mga coaches ng One Dream Team, si na Coach Laurent, Coach Jojo. Tapos, in-invite namin si Coach Edward na mag-speak at nag-speak din ako sa team ko, team namin. So, yun. Kasi mahalaga yung mentor, kailangan na magkaroon ka ng coaches para i-share mo or para may tao na parang maging shortcut na lang sa'yo yung gagawin mo. Kasi sa amin, I did it the hard way. Okay? So, ayoko na mas mahirapan ka pa. Kaya, kailangan talaga na pakinggan mo or sundan mo yung mga training na nakikita mo, okay, from us. Para, para malaman mo if it will take effect sa'yo. Alam ko na mahirap talaga sa umpisa, lalo na pag zero knowledge ka. But then again, hindi na ganun kahirap like before, na sobra talagang hirap, sa totoo lang. Lalo na yung hindi pa dumarating yung mga tools na kailangan ko. Tapos nangangapa ako sa dilim na parang gusto ko na mag-give up that time. But hindi ako nag-give up, nagpatuloy pa rin ako. And you are lucky kasi if you're going to embrace online marketing or this strategy as soon as possible, like as soon as today, then it will not be very hard for you. Kasi sa mga coaching na to, like this, Facebook live training, libre lang to, Facebook, di ba? Mga libreng information na makukuha mo sa amin. Alright? So, yan. Yung team namin, One Dream Team, group picture. Ito yung mga coaches na fina-follow ko. Yan, kasama ko.
Yan, mga mentors ng team namin sa Unity Network. So, yan yung last na mastermind namin nung January 12 ata, yun sa Bonifacio Global City. So, nagma-masterminding kami, sharing ideas, kasi again, mahalaga na magkakaroon ka ng mga kasama para makapag-exchange ng ideas, makatulong sa iyo, makakuha ka ng mga ideas, mga strategies. Mahalaga sila. Or mahalaga na makisama ka sa mga may alam na or nakakuha na ng result na gusto mong makuha. Okay? So, eto, yung mga personal result ko para ipakita sa'yo na effective siya sa akin. So, nung in-apply ko yung strategy na to, sineryoso ko talaga. Grabe, sineryoso ko talaga. Kasi, it takes commitment talaga. Hindi lang sa training, kailangan na i-implement mo, mag-take action ka, mag-commit ka ng time, at of course, kailangan na i-apply mo or kailangan na mag-take ng action ka, na i-apply yung mga natutunan mo agad. Okay, gaya nga sinabi ni Coach Edward na fast implementation. It's not the training only, but it's how fast you implement yung mga natutunan mo from the trainings. Yan, yung mga personal result ko, 1,000, 1,500, 500, yung mga commission na nare-receive ko, 1,000, 500, 800. Tapos ito, 2,000, 1,600, 4,500. Imagine, kahit nasa bahay ka lang, kahit na part-time mo lang ginagawa mo yung business mo at kumikita ka ng ganitong income on the side, malaking tulong talaga kasi ito yung nakakatulong sa akin kasi ito yung ginagamit ko na funds para mas lumalim yung knowledge ko sa online marketing sa strategy na to para mas mapalawak ko pa yung kaalaman ko. Okay? Ito din, naging isa ko sa mga top leaders ng ginagawa kong promotion sa Unity Network. Yan, isang babae. Girl power tayo. Yan. Ay, naging leader din ng team namin. And I was invited as a speaker sa isa sa mga event namin. Okay? And naging coach na din. At yun, nagkakaroon din ako ng sariling team because of this strategy. So, yun guys, I hope na nakita nyo yung potential, yung big thing, kumbaga. At guys, etong information na to, gold mine to, and I really hope na i-apply mo yung mga natutunan mo ngayon, okay? At kung hindi ka pa member ng close group ko, make sure na mag-comment ka ng yes below this video para masali kita, or you can send me a message if you want to join. Kasi i-upload ko din tong replay ng video na to tonight, at may i-upload ako ng mga training soon doon. At yun, pwede kang makapag-ask ng question doon. Kasi maraming nagchat-chat sa akin na nagtatanong, hindi ko na nakikater kasi mas prayo ko yung group ko. But then, if you're a member of that group, I'll do my best to answer your questions. Okay? So, up next, bakit kailangan mong umattend on Friday? Kasi next training natin, Friday. Kasi Monday, Wednesday, Friday itong training na to, diba? So, next na training is on Friday. At doon isi-share ko na sa inyo yung pinaka-concept ng online marketing, yung mga tools na kailangan mo, at ilalatag ko sa iyo lahat, yung blueprint ng online marketing. At i-share ko sa iyo later on, yung mga ginagawa ko na nagbibigay sa akin ng income, at yun, ibibigay ko sa iyo lahat ng mga kailangan mo, based sa experience ko, yung mga nag-take effect sa akin. Okay? And you are free to share this video sa mga kasama mo. Okay? At kung member ka ng team ko, sa One Dream Team, make sure na i-apply mo tong nalalaman mo. Okay? At feel free to share as well. Alright guys, I hope na makita ko kayo sa next na training video or training series natin. And God bless you all. Bye!